Nagsimula ang kwento sa murang edad ni Minato, habang kasama niya ang kanyang lolo na gumagawa ng maliit na dambana sa loob ng bahay. Maingat nilang inilagay ang ilang matatamis na pagkain bilang alay, pero bigla na lang nagulat si Minato nang may kung anong kumuha rito. Paglingon niya, nakita niya ang isang munting batang babae, at sa isang iglap, misteryosong naglaho ito sa kanyang paningin. Sa halip na matakot, natuwa pa ang kanyang lolo. Ibig sabihin daw nito, sa wakas ay nakikita na ni Minato ang mga nilalang na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Ipinaliwanag niya na ang batang iyon ay isang espiritu ng bahay, isang nilalang na matagal nang naninirahan roon, mas matagal pa kaysa sa kanya. Sinabi ng lolo niya na huwag niya itong katakutan at hayaan na lang na kumuha ito ng merienda kung kailan ito gusto. Ayon sa kanya, may kakaibang kakayahan si Minato, nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Posibleng magdala ito ng problema, pero balang araw, magiging malaking tulong din ang kapangyarihang yun. Lumipas ang maraming taon. Dumating si Minato sa bago niyang titirhan, isang malaking lumang bahay na minana mula sa malayong kamag-anak. Ngunit paglapit pa lang niya, may kakaiba na siyang naramdamang presensya sa paligid nito. Parang may nakapalibot na misteryosong enerhiya. Nang hawakan niya ang gate, bigla itong nagkalat at naglaho na parang usok. Kasabay noon, tinangay ng hangin ang papel na hawak niya na may direksyon papunta sa bahay. Lumipad ito papunta sa isang dambana sa gitna ng kagubatan, at sa mismong sandaling damapuroon ang papel. Sumabog ang isang kakaibang kapangyarihan. Sa loob ng dambana, isang misteryosong mata ang dahan-daang nagmulat. Pagpasok niya sa bahay, humanga si Minato sa laki nito, pero halatang matagal na itong walang nakatira. Habang naglilinis siya, kinausap niya ang kanyang ina tungkol sa pinagmulan ng bahay. Ipinaliwanag nito na itinayo ito ng isang matandang kamag-anak para sa kanyang pagreretiro. Ngunit namatay ito bago pa tuluyang matirhan. 2 taon nang bakante ang bahay, at nagtaka si Minato kung bakit walang gustong bumili nito. Ayon sa kanyang ina, may ilang taong tumingin sa bahay noon, pero palagi silang umaatres na parang may kung anong hindi maipaliwanag na dahilan. Habang pinag-uusapan nila yon, may isang misteryosong hamog na tahimik na nakatingin sa mga sulat ni Minato. Kinabukasan, may napansin siyang mga bulaklak na nakalatag sa likod bahay. Nagtaka siya kung sino ang nag-iwan nito. Maya-maya, may naramdaman siyang kakaiba sa mga palumpong. Nang sumunod na araw, nagpasalamat siya sa hardinirong nag-ayos ng bakuran. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang may misteryosong usok na lumutang sa ibabaw ng lalaki, at agad itong napahawak sa braso dahil sa sakit. Sa eksaktong sandaling yun, isang piraso ng papel na may sulat ni Minato ang tinangay ng hangin at damaykit sa kanyang braso, at agad nawala ang sakit. Doon nagsimulang mapansin ni Minato ang kakaiba, palagi na lang nawawala ang mga sulat niya. Makalipas ang isang araw, may nakita na naman siyang mga bunga na iniwan sa bakuran. Bigla niyang namataan ang isang misteryosong nilalang at naalala niya ang espiritu ng bahay noong bata pa siya, ganito rin yun mag-iwan ng mga regalo para sa kanya. Doon niya naisip ang totoo. May espiritong nag-aalaga sa kanya. Dahil dito, naghanda siya ng alay bilang pasasalamat. At sa wakas, nagpakita rin ang nilalang. Isa itong napakalaking nilalang na mukhang aso. Nagulat si Minato nang bigla itong magsalita. Hindi raw ito aso. Ang pangalan niya ay Yamagami, isang Diyos ng kalapit na bundok. Doon naintindihan ni Minato na si Yamagami ang nag-iiwan ng mga regalo para sa kanya. Bilang ganti, binigyan niya ito ng pagkain. Masayang sumubo si Yamagami at sinabing kahit mataba ang karne, napakasarap pa rin ito. Sinubukan pa siyang alukin ni Minato ng sake, pero tumanggi ito. Hindi pa raw bumabalik ang buong lakas niya kaya tubig na lang muna ang kaya niya. Pagkatapos, isiniwalat ni Yamagami ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga sulat ni Minato ay may kapangyarihang nagpapalayas at sumisira sa masasamang espiritu. Ipinaliwanag niyang habang humihina siya, may masasamang nilalang sa bundok na naging mapanganib. Ngunit tuwang-tuwa raw siyang panoorin kung paano walang kamalay-malay na winawasak ni Minato ang mga ito gamit lamang ang kanyang sulat kamay. Labis itong ikinagulat ni Minato. Naalala niya tuloy ang nag-iisang pagkakataon noong bata siya na may pumuri sa kanyang sulat, isang misteryosong costumer na namangha sa nameplate na ginawa niya para sa bahay ng pamilya nila. Mula noon, naging hobby na niya ang paggawa ng mga nameplate. Nang marinig ito ni Yamagami,
Sinabi nitong isabit niya ang ilan sa bagong bahay. Nang ikabit ni Minato ang mga yun sa harap at likod ng bahay, agad nabuo ang isang makapangyarihang barrier sa paligid nito. Ayon kay Yamagami, hindi na kayang lapitan ng masasamang espiritu ang bahay. Doon nagsimulang maunawaan ni Minato kung gaano kalakas ang kakaiba niyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw, madalas nang bumisita si Yamagami. Tuwing binibigyan siya ni Minato ng matatamis, lalo itong nagliliwanag. Ipinaliwanag nitong ang paggalang at pasasalamat ni Minato ang nagpapalakas sa kanya bilang Diyos. Samantala, sa ibang lugar, may isang exorcist na nagngangalang Harima ang nakikipaglaban sa mapanganib na masasamang espiritu. Ngunit may isang nilalang ang nakatakas at tumungo sa mataong shopping district. Agad itong hinabol ni Harima. Ngunit bago pa siya makagalaw, ang espiritu ay sumalpok kay Minato, at sa isang iglap, tuluyang nabura ito. Tuluyang natulala si Harima. Ang espiritong hindi nila kayang talunin ay nabura sa isang kisap mata. Samantalang si Minato, wala man lang kamalay-malay sa nangyari. Ang inaalala niya ay ang nawawala na naman niyang shopping list. Pag-uwi niya, ipinakita naman ni Yamagami ang isa pang kakayahan nito. Sa isang iglap, ginawa nitong napakaganda ng bakuran. Pero dahil sa paggamit ng kapangyarihan, lumiit si Yamagami pansamantala. Hindi nagtagal, ipinakilala rin ito ang mga munting alagad nito, mga nilalang na tinawag niyang Martens. Ilang araw pa ang lumipas, bumisita si Harima sa bahay ni Minato. Pagdating pa lang niya, agad niyang naramdaman ang napakalakas na banal na enerhiyang bumabalot sa lugar. Diretso niyang tinanong si Minato kung siya ba ang nag-exercise sa espiritu noong isang araw. Ipinaliwanag ni Harima na damadami ang masasamang espiritu at kulang na kulang ang mga exorcist. Kaya gusto niyang bumili ng talisman mula kay Minato. Pero nagulat siya nang malamang simpleng shopping list lang pala ang sinusulat nito. Nang magsulat muli si Minato, namangha si Harima sa berdeng liwanag na nagmumula sa papel. Isang simpleng listahan ng bibilhin, pero taglay ang napakalakas na kapangyarihan. Bilang kabayaran, inabutan siya ni Harima ng makapal na bungkos ng pera. Ayaw sana itong tanggapin ni Minato dahil isang pirasong papel lang naman daw yun. Pero iginiit ni Harima na kulang pa ngayon para sa tunay na halaga nito. Bago umalis si Harima, gumuhit pa si Minato ng pentagram sa kanyang kamay bilang dagdag proteksyon. At hindi nagtagal, nasubukan agad ito. Nang humingi ng tulong ang grupo ni Harima laban sa isang napakalaking masamang espiritu, agad siyang dumating sa lugar. Lahat ay sigurado na kahit siya ay hindi kakayanin ng nilalang. Ngunit sa sandaling sumugod ang espiritu, bigla itong napunit at naglaho sa ere. Wala man lang ginawa si Harima. Ang lahat ng iyon ay dahil lamang sa simpleng simbolong iginuhit ni Minato sa kanyang kamay. At doon tuluyang napagtanto ng lahat na ang walang kamalay-malay na binatang ito ay nagtataglay ng isang pambihira at napakabihirang kapangyarihan. At dito nagtatapos ang recap natin, mga ka-Ana Saga. Kung nagustuhan mo ang kwento, siguraduhin like ang video, mag-subscribe sa Ani Saga, at pindutin ang bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang solid na anime recaps. I-comment mo rin kung anong anime ang gusto mong i-recap natin next. Kita-kits sa susunod na kwento.